Eto na, ako'y nagulat kahapon mga kapatid, may mga ganitong eksena, may nilalamukos yung kalbo ni Bato de la Rosa, eh. Akala mo, gunggong ka, kalbo ka, eh, ginaganyan ni Eddie pero alam ko ano, loyal na loyal itong si ano, Danny Peralta, shout out. Sa kawayan doon tambak, barko, Chekwa. Pagbalik ko by January picturan ko. Sige, sige, sige Tita Joanna. Elorde Teol, karma yan kay Sabi, Chingson makulong na yan. Okay. Ayan, nagtataka ako. Ang akala ko sobrang loyal ni Bato kay Buloy. Pero bakit parang nagpabasbas yata siya kay, Jesus is Lord, pastor. Di ko alam kung anong tawag dito. Baka ama rin ng sanlibutan itong si Eddie Villanueva. No, eh, hindi lang naman yan. I'm back, waray-waray best. Hindi lang naman yan ang topic natin. Kung hindi, yung ginawa ni Joel Villanueva kahapon doon sa nung isang araw doon sa anibersaryo ng JIL na kung saan, tila naging alakibuloy itong si Joel Villanueva dahil ano ba yung mga ugali ni Kibuloy? Ginagamit niya ang relihiyon ng KOJC para sa pamumulitika. Akala ko lang ang JIL pasintabi po sa mga miyembro ng JIL, akala ko lang ay ginagamit lang yang relihiyon na yan para patibayin ang pananalig sa Panginoon. Hindi pala. Ang usapin pala diyan ay pulitika. It's the Ah, motherfucking Eagle Double G. Snoop na Dogg! tila nagsusumbong itong si Joel Villanueva patungkol sa mga kasong kinakaharap niya, na tila sinasabi ni Joel Villanueva, "Mga karelihiyon ko, ipagtanggol niyo na ako dahil malapit na akong makulong." It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg! Ilan sa mga patutsada kahapon ni Joel Villanueva noong nakaraan. Sabi ko, kaya ko pong tignan ang bawat isa sa inyo dito sa kapwa ko GIL. Mata sa mata. Sabi ko, wala tayong flood control. Hindi tayo sangkot sa katiwalian. Ang tanong. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Oo nga pala, Dogg! maraming salamat sa mga sumama sa amin kahapon sa ating weekly collaboration na kung saan ako po yung host channel kahapon, ano, sa ating weekly collaboration ng Bagong Pilipinas Vloggers. Thank you, thank you, thank you sa mga nasa Facebook kahapon at saka dito sa YouTube. Maraming salamat sa inyong suporta. God bless po sa inyo. O ayan, ang tanong dito, wala kang flood control. The flood control projects are hindi 'yun ang subject. Ang subject dito, bakit ka tumanggap ng pera? Bakit mo tinanggap yung 150 million na dineliver sa bahay mo? Bakit hindi mo isinuli kung talagang malinis ang iyong konsensya? It's the 'Yun lang, motherfucking Eagle Double G. Snoop 'di ba? Dogg! Sinasabi ngayon ni Wenman Sir, di nagbakasyon na kuna na 2024 by June at the Chekwa ije black sand mining. Nga nagtanong sa akin nga, "Anak, bakit hinahayaan nila na may inchik dito na nagmimina ng itim na buhangin?" Diyan sa may puro. Danny M. Peralta, Chabit, matanda ka na, yung ini-enjoy mo na ang buhay mo sa bilyonaryo ka na, hindi ka pa nakontento. Preparation yan sa kanyang mga anak. Chabit, Weteng Lord Duterte, Arnedo Ulaes, wala namang flood control, kickback ang problema. Tama. Yung proyekto, Mama Sally, good morning, good morning, good afternoon sa inyo sa Japan. Ang problema dito, sinasabi ni Joel Villanueva, hindi daw niya alam, Ramon de Versat, hindi daw niya alam na galing yun sa flood control, pondo daw yun ng flood control. It's either flood control, infrastructure, kahit na anong klase yan, tinanggap mo pa rin yung pera na hindi karapat-dapat. Ngayon ang tanong dito, sa flood control lang ba sa mga engineers lang ba tumatanggap ng pera si Joel Villanueva o ba tumatanggap na rin siya sa mga criminal warlords, drug lords at gambling lords? Yun lang ang tanong ko, kasi hindi question dito, eh. Ang problema dito tumanggap ka ng pera, pera ng gobyerno. Bakit? Para saan? Shakira 70, oh,
Kung talagang malinis ang konsensya mo nung hindi mo alam kung para saan yun, eh, di dapat sinoli mo, di ba? O di dapat kaya ni-report mo, 'di ba? Kasi simple lang, mga kapatid, kung bakit ko sinasabi 'to. Yung mga nangungutong sa kalye, padaan-daan lang yon, nakukulong. Bakit yung tumatanggap ng pera na matataas na posisyon tulad ni Joel Villanueva, mukhang hindi yata kayang saklawin ng batas. Ay, ito. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Sabi nito, hindi tayo sangkot sa katiwalian. Hindi kayang bilhin ng salapi ang ating prinsipyo. Ay, anong tawag mo doon? 150 million tinanggap mo. Hindi ba yan pagbayad sa iyong pagkatao? Hindi nga lang prinsipyo eh. Ah, para saan yung 150 million at hindi mo isinuli? Kung talagang malinis ang konsensya mo. Kung talagang malinis ang pagkatao mo, bakit ka tumatanggap ng pera na hindi mo alam kung para saan at kanino galing? Ang lupit. Pero hindi lang yan. Sige, balikan natin 'to. Okay, para naman marinig natin. Blow by blow natin pag-usapan 'to, mga kapatid. Ito 'yun, oh. Nueva, bakit? Mahirap na part siya ng leadership, aawayin natin. Tanggalin natin. Hindi po ba set up din ito? Mhm. Alam niyo po, Set up pero tinanggap mo. Set up pero hindi mo sinoli. Ibig sabihin, in-enjoy mo yung pera. Tatandaan, hindi ka makailan lang nangyari 'to, Ha? Matagal, buwan ang nakalipas bago lumitaw 'to. Sa loob ng ilang buwan na nakaraan, bakit hindi man lang nagbigay o nagkaroon ng hakbang itong si Joel Villanueva para ipakita niya yung sinasabi niyang malinis ang kanyang konsensya? Oh, ha? hanggang ngayon, walang makita na flood control project si Joel Villanueva. Flood control project is not the subject here. It's not the issue. The issue here is why did you accept the money? Bakit ka tumanggap? Bakit mo tinanggap? Para saan yun? Ah, Kahit na anong imbento, wala pa ring maituro ang kaaway. Yung Pal binabanggit kanina ni siyempre palakpak yung mga kaalyado. Leader Alan Cayetano, paulit-ulit sabi, miyembro ng Commission on Appointment si Joel Villanueva. Eh hindi naman pala. Hindi pala ako Hindi yun ang subject. Okay, puwedeng nagkamali dun. Ang topic dito, bakit mo tinanggap yung 150 million? Yun lang yan, eh. Babalik-balikan lang natin. Maraming alibay. Lumalaban na ako ng matagal sa korapsyon na yan. Ayaw na ayaw ko yung flood control na yan. Pero bakit mo tinanggap yung 150 million? Bakit hindi mo sinuli? Yun lang yan. ng CA noon na pinaparatang nila. Pabago-bago na po ang storya. Pabago-bago na ang aligasyon. Mahigit 100 na ang storya. Iba-iba po. Marami mang alegasyon. Kung yung isa dun tumama, guilty ka pa rin. 'Di ba? Pati ba naman diyan sa kung saan nagsisimba Villanueva, kaya nga, antayin niyo yung finish line niyo lang. Ilang beses sa mga pagdinig sa Kamara, sa Senado, ang sabi po sa General Appropriations Act yan. Sa GAA yan. Pero nung huli sabi, ay wala pala sa GAA. Nasa unprogrammed funds pala. Ibang-iba po yun. Mga kapatid ko sa Panginoon. Mag-iiba man 'yun, isa lang ang kwento, tinanggap mo yung 150 million. Yun lang 'yun. Magkakaiba man ng kwento, magkakaiba man ang sinasabi, pero inamin mo na tinanggap mo yung 150 million. Hindi mo nga lang alam kung para saan 'yun at hindi mo alam na galing 'yun sa flood control fund. Pero inamin mo na tinanggap mo. 'Yun ang question do'n, bakit mo tinanggap? Eh, corrupt ka pala, eh. Ibang-iba. Ang unprogrammed, hindi po dumadaan
sa scrutiny ng Kamara, sa scrutiny ng Senado, iba po yun. Ibang item po yun. Ay, Aba, nagulat po. napapansin ninyo yung pagsasalita ni Joel Villanueva? High pitch, na mataas ang tono, convincing power. Paniwalaan niyo ko kahit magnanakaw ako kasi mataas ang boses ko. Kita ninyo? Aga mangampanya, Joey. Hindi, parang sinasabi dito ni Joey Villanueva, dahil kapanalig ko kayo sa relihiyon, kahit anong gawin ko, suportahan niyo ko. Dahil magkakasama tayo sa isang relihiyon na gawa ng tatay ko, kailangan kahit na magnakaw ako, kailangan pagtanggol niyo ko. Yun lang. It's the motherfucking Eagle Double G. Alam niyo ba na ang pinaka-deadliest combination of all is not the riding in tandem? Ang pinaka-deadly, ang nakakamatay na combination or partnership is politics and religion. Na kapag pinagsama mo yan, Diyos ko, kademonyohan ang napapala niyan. Kasi ang taktika kasi ngayon ng mga politiko, gagawa sila ng grupo, relihiyon, kongregasyon, ano man tawag diyan. Yan yung gagamitin nila para pumasok sa politika. Marisa Imperio, shoutout. Yan yung gagamitin nila para pumasok sa politika. Para kahit na anong gawin nila sa politika, sa pamahalaan, meron silang alam na backup nila kahit anong mangyari, pagtatanggol sila hanggang kamatayan. Mas masahol yan sa sindikato. Mas masahol pa yan sa kartel. Okay? Kaya ngayon, yan ang nakikita ng mga politiko para maging setup ng kanilang pamumulitika dahil alam nilang may sinasandalan silang grupo na tutulong at puprotekta sila gamit ang salita at pangalan ng Panginoon. That is the most deadliest combination na to of all. Yan ang na-master ni Villanueva at ng iba pa. It's the motherfucking Eagle Double G. Lang may TV shoutout. Lahat nasa unprogram pala. Ang unprogrammed, Malacanang ang nagdi-decide niyan. Oh. No. No, 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 no. Ginagago na tayo ni Joel Villanueva. Yang mga unprogram yan, yan yung mga forecast, emergency funds of all the departments and agencies connected to government. Okay? Hindi po nagbibigay ng iriwata ang presidente. No way. Ini-scrutinize po yan ng DBM. Ini-scrutinize po yan ng Department of Finance. Mga unprogram na yan, mga budget na yan, hindi pa alam kung saan kukunin yan. Okay? Pinag-aaralan yan. Karamitan, nangyayari yan, sa mga unprogram yan, kinukuha yan sa mga emergencies, by declaring ah yung mga calamity fund na yan. Pero parang nangyayari dito sa anibersaryo ng JLS. Kinokontrol ni Joel Villanueva yung kaisipan at pakiramdam at damdamin ng kanyang yung mga kaalyado sa pananampalataya. Ang tingin ko, ang JIL ba talaga ay para sa Panginoon o para sa mga Villanueva? Mostly DSWD, yung mga emergency funds. El Maliego, shoutout. Tanong ko, is GIL is really for the Lord, for faith, or politics? Yun lang. Napakasimpleng katanungan. Palakpak ang mga Bago taga-GIL. mapondohan ang unprogrammed, dapat may bagong buwis. Bago may Siya na nagsabi, bago mapunduhan ang program, dapat may bagong buwis. Ibig sabihin, kahit na nakalagay sa program, wala pang definite na pondo yan. Hahanapan yan during crisis at sa panahon ng pangangailangan. Okay. Pero bakit ka nabigyan ng 150 million? Bakit mo tinanggap yung 150 million? Hindi problema dito kung saan galing yung pondo.
Hindi hindi problema dito kung flood control o infrastructure. Ang tanong dito, Joel Villanueva, bakit mo tinanggap yung 150 million kung hindi ka ba namang korap? Legendary TV, hello. Yun lang ang question dito. Wala na pong iba. Kung talagang malinis ka, Ma'am Teresita Urbano, shoutout. Kung malinis kang politiko, kung may nagbigay sa'yo, normally yan isusuli mo. Para saan 'to? Tatanungin mo, para saan 'to? Kanino 'to? Saan galing 'to? Ngayon kung hindi akma, kung ayaw mo, edi suli mo, eh, tinanggap mo, eh. 'Di ba ibig sabihin nun, ginusto mo. Yun lang yun. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Sanay na sanay ka sa pagtanggap ng pera. Ang tanong, sa DPWH ka lang ba tumatanggap? Kay Henry Alcantara ka lang ba tumanggap? O baka tumatanggap ka na rin o tumanggap ka na rin mula sa mga drug lords, warlords at iba pa? Ibig sabihin, kung tumatanggap ka sa katiwalian, hindi ka makadiyos. Isa kang makademonyo. Ngayon, isinasama mo ang mga karelihiyon mo sa kademonyohan mo dahil alam mong ipagtatanggol ka nila? Wow! It's the motherfucking Eagle Wow, Double G. wow, 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 wow. Diba, Ma'am Rosana Ragudo? Ang program, dapat over-collection ng buwis. Tama yun. Dapat ang mga government Yung mga excess funds, yung mga government-owned corporations, okay, dun mo kukunin kung sa panahon ng pangangailangan. Eh, ang tanong nga dito, Joel Villanueva, bakit mo tinanggap yung 150,000 ay 150 million? Sige, salamat po, Ma'am Barbara de Villa Federico. Bakit mo tinanggap? Ngayon, nasaan yung 150 million? Gastos. Binigay sa Coladidang. Eh, akin lang naman yun. Ba? It's not question here. Pondo ng unprogrammed, NEP, I don't care. BICAM, I don't care. Ang question dito, bakit tinanggap ni Joel Villanueva yung 150 million na ibinigay ni Henry Alcantara? Bakit? Okay? Yun lang yun. Kayo mga taga-GIL, pwede nyo sagutin yan. Bakit niya tinanggap? Sabi ko nga sa inyo eh, yung tumanggap ng pera mula sa isang motorista, para sa mga LTO, traffic enforcers, napaparusahan, nakukulong, natatanggal sa puwesto. Bakit yung pagtanggap ni Joel Villanueva ng 150 million na ibinigay ng district engineer, bakit hindi yata puwedeng parusahan? Ano, yung mga maliliit lang napaparusahan pero yung milyon-milyon hindi? 'Di ba dapat baliktad? 'Di ba dapat mas pinaparusahan yung tumatanggap na marami, ng malaki? Lalong-lalo na't pondo ng gobyerno yung binigay. Danny M. Peralta, shoutout. Arnedo Olaes, relihiyoso na, dapat matuto na siya, remember sa PDAP issue. Yan ang sinasabi ko sa inyo, ginagamit ang relihiyon para ipawalang hiya o gamitin sa pangwawalang hiya ng mga pulitikong nakaupo sa pwesto. Yup, eto, It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop si BBM, sa tagal na niyang politiko, merong ganyan? Meron ba siyang itinatag na kulto o relihiyon? Wala. Hindi siya nagtatago sa kulto, sa relihiyon o sa salita ng Diyos para suportahan lamang. Ah, wala siyang dapat itago. Bakit ayaw sabihin ni Joel Lerdo, inamin na nga, eh, hindi hindi nga lang daw niya alam kung para saan 'yun at saan pondo galing 'yun, basta tinanggap niya. Aminado siya, tinanggap niya, kasi wala siyang lusot, eh. Nasa dokumento 'yan, eh, 150 million na wala sa na nabawas sa pondo ng DPWH. Itinuro kay Joel Villanueva, inamin ni Joel Villanueva, pero hindi daw niya alam 'yun kung galing ba 'yun, hindi daw niya alam 'yun na galing pala 'yun sa flood control. Oh, meaning tinanggap niya. Ang tanong dito, bakit mo tinanggap? Hindi yung kung galing kanino,
galing saan, NEP, program, BICAM, ano ba, GAA, bullshit. Ang question dito, bakit mo tinanggap? Kung talagang malinis kang politiko, 'di ba? Corrupt ka pala, eh. Ngayon gagamitin mo relihiyon mo. Bakit, pinartehan mo ba yung relihiyon mo nung tinanggap mo yung 150 million? Wow! It's the motherfucking Eagle Double G. Faisal, hello. Own and control corporations, dapat maraming nakolekta. Bago ang program ay i-release, dapat may certification ng Department of Finance. Tama. Dapat Ang 150 million ang nagbigay sa'yo, district engineer. Okay. Eto may dalawa kibuloy tayo, sinungaling si Joel. Ayan, alak kibuloy na 'to, malala 'to. Ang tanong ko, eto lang ang tanong ko, kanino nagmana? Kalimitan ng anak nagmamana sa magulang. Real talk. Ah, totoo hindi? Alam ka naman magmana yung anak mo sa kapitbahay. Oh, ngayon, 'di man lang nagtanong kung saan galing, basta tinanggap. Oh, 'di ba kung hindi mo sigurado, pagkatapos mo kahit na hindi ka na magtanong, kung talagang malinis ka susoli mo. Mike, totoo hindi? Kung hindi mo pag-aari, isusoli mo 'yan bilang isang pagpapakitang mabuting tao. Tama o mali? Kunwari may napulot tayo, hindi mo pag-aari, 'di ba hahanapin mo sino may-ari nito, soli ko. Kasi hindi akin 'yan, eh. 'Yun ang mabuting tao. Sasabihin siguro ito palusot ni Joel Villanueva, ibinigay naman, eh. 'Yun nga, eh, ibinigay. Para saan? Saan galing yung pera? So, ibig sabihin, ganito, 'pag binigyan si Joey Villanueva ng pera ng isang drug lord, tatanggapin niya, 'no? 'Pag binigyan ng pera si Joel Villanueva na mula sa gambling lord, tatanggapin niya, tama? 'Yun ba ang ugali ng isang malinis na tao? 'Yun ba ang kaugalian ng JIL, Jesus is Lord? Tanong ko lang. Teka, ano yung party list ni ano yung party list, pangalan ng party list ng kanyang ama? Citizens Battle Against Corruption. Tama, 'di ba? Mga mamayan nakikipaglaban kontra korapsyon, in Tagalog, tama, 'di ba? Eh, yung pagtanggap mo ng pera, pera ng gobyerno, pera mula sa tao ng gobyerno, hindi ba form ng korapsyon 'yon? Wow, ang lupit. It's the motherfucking Eagle Double G. Eto ginagago na lang 'to, actually hindi naman tayo ang ginagago ni Joel Villanueva. Ang tinatarantado ni Joel Villanueva ay yung mismong grupo niya, yung kulto nila. Sorry, sorry kung masasaktan kayo, pero nagsasabi po ako ng totoo. bago sabihing may pondo, kailangan ng certification ng Department of Budget and Yes. Management. Kailangan ng certification. Ang tanong dito, bakit mo tinanggap yung pera? Sabi dito, sabi ni Ma'am Mary Jane Jacinto, dapat nagtanong siya, bakit siya binibigyan ng pera at para saan yun? Yes. Yan yung unang-unang gagawin mo. 'Pag binigyan ka ng pera, para saan 'to? Kanino galing 'to? Saan galing 'to? O kung ayaw mo, soli ko sa'yo. Bakit hindi na isoli? Ayun lang. Kung eto na lang, kung ipinagpilitan na ibigay sa'yo, bilang isang matinong pulitiko, anong gagawin mo? Putang ina, idemanda mo yung nagbigay. May reklamo ba? May logbook ba? May incident report ba? Yung pagtanggap mo ng 150 million, wala. Kasi bakit? Kasi nais itago sa taong bayan at para mapakinabangan. Yun lang. It's the motherfucking Eagle Double G. Gina Valdez, yun nga yung nakakatakot, eh, tumatanggap ng 150 million yung senador ninyo, pero yung mga taga Bulacan lubog pa rin sa baha. Wow. Wow, na yung pera dapat sa mga taga Bulacan napupunta lang sa isang tao at pamilya at isang relihiyon. Wow, ang galing naman.
Kung kay Joel Villanueva yung project na yan, bakit dun niya ilalagay? Hindi nga question yan kung project mo yan. The question here, Joel Villanueva, is why did you accepted that amount of money? Sabihin mo man sinet up ka, bakit ka nagpa-set up? Sabihin mo man sinuhulan ka, bakit ka nagpasuhol? Sabihin mo man binigyan ka, bakit mo tinanggap? 'Di ba? Gano'n lang 'yan, eh. Kahit na anong palusot mo, yung perang yun sumayad sa palad mo, na supposed to be hindi dapat. Paano mo sasagutin 'yan ngayon? Asan na yung pera? 'Di suli mo naman, yes, tinatanggal ko, ayan, eh, sasabayan mo, "Thank you, tinunahan mo ko." 'Di ba? Sa haba-haba na ng panahon ng imbestigasyon, nung pinalanganan ka, kung talagang malinis ang konsensya mo, "Eto na yung pera, soli ko na lang, hindi pala maganda ang pinanggalingan." May nangyari bang gano'n? Pinatawag ka na sa ICI, tinanggi mo pa rin, kamalaunan inamin mo. Oh, by showing good faith, na ikaw ay malinis, hindi pala malinis yung pinanggalingan ng pera, na ibinigay sa'kin, soli ko na lang po, tanggapin niyo na lang po ulit. Yun ang gawain ng isang mabuting tao at pulitiko, 'di ba? Sabi dito, tama ka Sir John BT, tignan mo si Congressman Leviste, hindi tinanggal, ang pera-pera, suhulan. Siya kaya ayun, kaso ang inabot ng gusto sumahol. O kaya lang sablay din si Leandro Leviste, eh. Nagturo siya ng tao na korap daw, hindi naman pala totoo, eh, 'di ba? Ito yung question dito, it's not saan galing yan, tinanggap mo Mga magulang at kapatid, lang. nakakalungkot po itong trying hard na iset up po ang inyong kapatid sa O Panginoon. eto, sinet up ka. Hanggang ngayon hindi mo pa rin nirereklamo si Henry Alcantara. 'Di ba ikaw 'pag ikaw sinet up ka, magka-counter ka 'di ba? Papatunay mo, "Ito yung ebidensya ko, hindi totoo yan, sinet up mo lang ako." Tanong ko lang sa inyo, meron na bang i-file na kaso si Joel Villanueva kina Henry Alcantara? Nagsasabi niya, "Kakasuhan ko kayo." Pero hanggang ngayon wala akong makita. Ang tanging ganti nila ayun, kinontempt nila yung tatlo. Hanggang ngayon nakakulong sa Senado, na kung saan Senado na kung saan meron nag-chonky kamakailan, hindi pa rin nila nalalaman. Oh, sangkot din yan si Villanueva na yan sa Napoles, yes. 'Di ba nga, Conchita Morales Carpio sinabi niya sentensyado niya si Joey Villanueva. Pagdating ng 2020 areglado na. Sino ang umareglo? Mga Duterte senators. Saan ngayong panig si Joel Villanueva? Duterte senators. Nagkataon lang? Sabi ko sa inyo hindi ako naniniwala sa nagkataon, eh. Never ako maniniwala sa nagkataon. Oh, may sabihin malinis ba si Joel Villanueva? Eto na ang sinasabi ko, ginagamit na ang relihiyon para ipagtanggol siya. Nakalimutan po nila na ang Diyos na pinaglilingkuran natin Putang ina, ito yung ayaw ko, yung ginagamit yung Diyos. Ito yung weakness ko mga kapatid, na kapag ginamit ang Diyos tiklop ako. Pero sabi ko sa Diyos ako titiklop, hindi sa demonyo. Ang masama nga rito pagdating kay Joel Villanueva, hindi ko sinasabing demonyo si Joel Villanueva, pero yung ginawa niya na pagtanggap ng pera mula sa gobyerno, mula sa tao ng gobyerno ay kademonyohan yun. Ginagamit ang Diyos ngayon. Oh, ganda, buhay at makapangyarihang Diyos. Ngayon po, pinapahiya na sila unti-unti. Nagkakabulol-bulol na, nagtuturuan na. Sabi po, Ikaw nga nagsusumbong ka na sa relihiyon mo dahil alam mong may kalalagyan ka sa korte. Religion is not a court. Ang relihiyon ay hindi korte. Okay?
We are a society of laws. Meron tayong mga batas. Hindi tayo dapat pinangungunahan ng anumang relihiyon. Daisy Lagunday, shout out. Ang ating konstitusyon ay walang relihiyon, pero may pananampalataya, pagiging mabuting tao. Tayo ay mabuting sosyedad na pinamumugaran ng mga taong marurumi ang hangarin at adhikain sa ating pondo ng pamahalaan. I am not GIL. Republic of the Philippines is not Jesus is Lord. Republic of the Philippines is not Roman Catholic. Republic of the Philippines is not Iglesia ni Cristo. Republic of the Philippines is us. Yun lang. Wag nang this is a desperate move for Joel Villanueva to go beyond on his religion, on their religion. Why? This is a manifestation that he is guilty. Wag mong gawing trial by publicity o trial by religion. Ang kaso mo, humarap ka sa korte. Yun lang. Patunayan mo sa korte na totoo ka. Huwag kang magsusumbong sa religion mo. Maliban na lang kung yung religion mo ay nakinabang sa pagtanggap mo ng 150 million. The question here is, why did you accepted that 150 million from Henry Alcantara? Yun lang yan. No more, no less. Wala na iba pa. Kahit na anong gawin mo ngayong palusot, you admittedly receive that money. Sabi dito ni ano, yan dakdak ng dakdak, halatang sinungaling, nakakagigil visit na yan. Pati tuloy ako nakakasala kung ano na nasabi ko. Sabi dito ni Marisa Imperio, sabi naman ni El Maliego, ang sabi sa Ten Commandments, huwag banggitin ng pangalan sa Panginoon sa walang kabuluhan. Huwag na huwag mong gagamitin ang pangalan ng Panginoon sa anumang kapararakan. It's the motherfucking Dali lang, tatanggal